Hello guys, hello Gemini, welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat. Ito ay reverse na Angelite. Wow! Gemini, nakikita ko sir dito na this week, siguro miyembro ka ng isang community or parang marami kang kaibigan. Nakikita ko na siguro sa linggong ito, wala kang masyadong oras para sa kaibigan mo, sa group mo, or sa community na kasali ka, parang sa organization. Kasi meron ka na ginagawa na parang doon ka nagfo-focus. Okay? So, comment down below if you resonated. At ang first card natin dito sa third deck na kasi to is Chariot. So, nakikita ko yung progress, transformation. Nakikita ko dito yung travel, movement. So, this week, wala kang oras para sa pamilya siguro. Wala kang oras para sa community, sa friends. Kasi abala ka. Siguro abala ka sa paglilipat ng bahay, abala ka sa ginagawa mo, abala ka sa kung ano man tuto na duties and responsibilities nito. Ruby. So, kaya pala dito, so, parang nakikita ko, medyo aloof ka. Diba? Parang aloof ka. Wala kang oras para sa emotional or yun sa mga close friends mo or even family. Sinasabi na reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. So, yun, kinakailangan mo daw na makipag-communicate kasi pwedeng may pinagkakabisihan ka na napapabayaan mo na siguro yung family mo or pwedeng yung asawa, girlfriend, boyfriend, or friends, parang ganun. So, sinasabi sir dito na bigyan mo ng oras yung iyan talaga. Yung emotional na yan, kasi parang sinasabi sir dito na napapabayaan mo na. Okay? Okay. So, yun, 7, Chariot. Nakikita ko pwedeng yun, busy ka sa pagbabiyahe, pagdadrive, parang ganon. Or pwedeng naghahanda ka para sa paglilipat ng bahay, nag-empake. Comment down below, Gemini. Or pwedeng meron kang travel for January, so inihahanda mo yung sarili mo. Or pwedeng yung iba, busy sa pag-exercise, yung healthy regimen, lifestyle yun. Parang wala silang panahon para sa ibang bagay. Okay, Knight of Wands, love life. Nakikita ko na if single ka, maraming makakapansin sa'yo this week. Maraming magpapapansin. And etong High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kasi yun na nga, nakikita ko sa'yo dito na if ever man, makatagpo ka ng isang tao sa linggong ito, pwedeng relationship na ibang lahi siya. So, pwedeng this week makakilala ka ng isang tao na hindi mo ang tawag dito, kasi December yan. And, sinasabi dito na pwedeng hindi lang relationship yung ino-offer niya, kundi financial prosperity. Diba? Yung kayamanan, stability, pwedeng dalhin ka niya doon sa palasyo niya or sa bansa niya. Parang ganun. 6 of Cups, nakikita ko sa'yo dito, maraming magbabalik sa buhay mo. Maraming magbabalik or parang marami kang babalikan. Marami kang maiisip na gustong balikan. Okay? 5 of Coins, yung iba sa inyo merong pinagdadaan ng financial problems. Yung iba naman is merong pinagdadaanan kayong emotional or pwedeng physical health problems. Comment down below. 9 of Cups, nakikita ko sa'yo dito na anumang pinagdadaanan mo sa linggong ito, may mga kapamilya ka na susuporta sa'yo. Kaya ngayon sinasabi na reach out, 'di ba? Kasi baka masyadong sinusolo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Yung iba din sa inyo, Gemini, isang emotional wish and then financial wish ang posibleng ma-manifest this week. Okay? Pwedeng may mag-o-open sa'yo ng financial portal, new job, new career, business ideas, relationship na mayaman, financially stable, parang ganun. Nakikita ko sa'yo dito na this week, kinakailangan mong balansehin yung financial mo. Ibig sabihin, kailangan mong magtipid, kailangan mong i-manage yung resources mo
kailangan mo i-manage yung pera na pumapasok, lumalabas sa'yo. Okay? And Two of Wands, siguro meron kang choices na kailangan pagpilian. So, maging matalino ka sa linggong ito in terms of money and relationship. Okay? Wheel of Fortune, ang galing ng Wheel of Fortune. Yung Wheel of Fortune naman, sinasabi sa'yo na in terms of money and relationship, maraming magbabago ngayon. Okay? So, ibibigay sa'yo ng ating Panginoon, ng universe, yung pagkakataon para makapagsimula or makuha talaga kung ano yung gusto mo. And yung Two of Cups dito is relationship. In terms of relationship, nakikita natin na kung hindi maganda yung relationship mo for several years, posibleng magbago siya. Kung hindi balanse, yung palaging magkaaway, ganyan-ganito, nakikita natin na mababalanse siya bago matapos yung taon. And isang wish mo, emotionally, like, kung sino yung wini-wish mong maging asawa, wish mong trabaho, wish na country puntahan, ay posibleng yun yung makukuha mo. And at the same time, isang ultimate wish mo na career, ay posibleng makuha mo siya, mamanifest mo siya by the end of the year, or pwedeng sa 2025. The Moon card, sinasabi na iwasan mo lang yung pagiging emosyonal, yung sensitive tayo, yung mabilis tayong masaktan, yung big deal lahat, diba? So, yun yung kailangan mong iwasan. King of Swords, sinasabi na huwag kang matakot, alisin natin yung takot, i-focus mo ang sarili mo sa improvement, sa journey mo, huwag mong i-pressure yung sarili mo para sa outcome. Dapat i-enjoy mo yung journey mo. And Magician, everything happens for a reason. So, kung anumang magic, anumang milagro ang mangyari sa'yo sa linggong ito, sinasabi na talagang naka-destiny yan sa'yo. Okay? So, nakikita ko sa'yo na anumang milagro tong mangyari sa'yo sa linggong ito, magdadala to sa'yo ng strong confidence. And nakikita ko sa'yo dito, marami kang planong hindi tinutuloy. Ang posibleng ituloy mo na. Okay? So, maganda to kasi sinasabi sa'yo na hindi pa huli ang lahat. Parang sinasabi na everyday is a blessing. Everyday pwede kang mag-change. Everyday may pagkakataon kang makapagsimula. Parang ganun. And yung ilalim niya is, tingnan natin, is Page of Cups. So yun, ang dami sa future mo. Pwedeng few months from now, maraming mga tao yung susuporta sa gusto mo. Like kung may business kang ilo-launch sa 2025, maraming mga tao yung susuporta sa'yo. Maraming mga tao yung tatangkilik sa kung anong produkto na binibenta mo. In terms of relationship, kung hindi maganda yung relationship mo ngayon sa pamilya, kaibigan, maayos yan. And by the end of the year, nakikita ko sa'yo, kahit na sabihin natin na, year of the snake yung 2025, maraming backstabber, ganyan, ganito. Okay, ganun. But nakikita ko sa'yo dito, maraming susuporta sa'yo. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!